sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi matinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon, at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga mga minamahal na kapatid na naririto at kasama natin online. Atin pong papurihan ang mahal nating Poong Jesus Nazareno. Tanong ko lamang po, ano pong usually natawag natin sa mga taong nakakagawa ng masama sa atin? Yung nakakagawa ng maloko, yung sinasaktan tayo. Hindi ho ba kapag hindi nagpapakatao yung isang tao, ang isang expression na ginagamit natin ay, hayop to, abay hayop to. Marahil ang ibig nating sabihin kapag hindi tayo tunay na nagiging mabuti, alam natin na hindi tayo nagiging tapat sa pagiging tao natin. Nagiging hayop tayo. Tingnan po natin yung mga katabi natin. Tao pa ho ba? Pakisabi po sa katabi, tao ka, kaya magpakabuti ka. At ito po yung napakahalagang paalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Tayong lahat ay mabuti dahil tayong lahat ay nilikha sa larawan ng Diyos na mabuti at mapagmahal. Tayong lahat ay mabuti dahil tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay mabubuting puno, kaya nawa, mabuti nawa ang ating mga bunga. Kaya ang isang imbitasyon ko mga kapatid sa inyo sa araw na ito, tingnan natin yung ating mga bunga. Tingnan natin yung ating mga kilos, yung ating mga salita, yung ating mga buhay. Kabutihan ba ang nakikita o kasamaan?
Kung makita natin na marami tayong bunga na masama, hindi tayo nagiging tapat kung sino ba talaga tayo. Kaya unti-unti na nating baguhin. Bakit kaya nangyayari iyon? Ang isa siguro po sa mga dahilan kung bakit tayo nakakagawa ng masama at nagiging masama ay dahil nagiging makakalimutin tayo. Madalas nating nakakalimutan na mga mabubuti tayong anak ng Diyos. Halimbawa po, noong nagtatrabaho po ako dati, nung nagpaalam na po ako after ng 6 months, sabi po ng mga naging katrabaho ko, "Nako, Father, aalis ka na. Babalik na kami sa pagiging masama namin. Aalis ka na, babalik na kami sa pagiging masama namin." Sa unang banda, nakakatuwa dahil naging paalala ako na dapat pala silang maging mabuti. Pero sabi ko sa kanila, yung presensya ng Diyos na nasa sa akin ay nasa sa inyo rin. Kaya kung wala na ako, sana maalala ninyo na nananahan si Jesus sa bawat isa sa inyo. Kahit wala na ako, sana maalala ninyo na tayo ay mga anak ng Diyos pa rin. Maalala nyo na sana kabutihan ang naghahari sa inyong mga buhay. Sinabi at pinaalala ko sa kanila, hindi kayo masama. Mabuti kayong mga likha ng Diyos. At sasabihin ko rin po sa inyong mga kapatid na minsan tayo ay nakakalimot. Mapaalalahanan nawa kayo ngayong araw na kayo ay mabubuting tao, mabubuting likha ng Diyos. At paano natin mapapanatili yung kabutihan na ito? Napakinggan po natin sa Ebanghelyo. Napakahalaga na tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Ibig sabihin, patuloy nating hinahayaang mangusap sa atin ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng pananalangin, pagsisimba, at matapos mapakinggan ang mensahe ng Panginoon, hindi dapat nananatili lamang sa tainga. Dapat umaabot ito sa buong katauhan natin upang ito ay makita sa ating kilos at buhay. At isa pang paraan para tayo ay mapaalalahanan na tayo ay mga mabubuting anak ng Diyos, tayong lahat po may responsibilidad na magpapaalalahanan sa bawat isa. Maging tagapagpaalala nawa tayo ng bawat isa sa mga panahon na nawawala sa landas yung ating mga kapwa. Maging tagapagpaalala tayo na tayo dapat ay nagpapakabuti sa bawat isa. At ang huling paraan po na sasabihin ko po sa inyo upang patuloy nating mapanatili yung kabutihan sa ating mga buhay ay ito po, suggestion po, sa bawat simula ng araw, pagbangon ninyo at pagtingin ninyo sa salamin, mauna na po kayong magpaalala sa sarili ninyo, mabuti ka. Sabihin ninyo araw-araw sa simula ng bawat araw sa sarili ninyo, mabuti kang likha ng Diyos. Kaya mga kapatid, muli papaalalahanan ko kayo ng paulit-ulit, mabuting tao kayo, mabuting anak ng Diyos. Nawa mamunga kayo ng kabutihan sa mundo. Amen.